Alam mo, yung mga ebidensya na yan, nakalap yan dahil yan sa pagsusumikap ni ni Speaker Romualdez at ni Saldico. Sila talagang nasa likuran ng pagpatakbo ng investigasyon, pagpapapasok sa ICC dito sa Pilipinas. Kahit sinasabi natin na walang jurisdiction ng ICC, pero still sila ang nag-entertain. Doon pa nila pinapa-check-in sa hotel ni Saldico, sa Maidas Hotel sa Pasay. At kung lipat-lipat man nila, ay sila po ang gumagasto. At yung mga tao na yan ay talagang with full may security na, maganda accommodation pa. At yung mga pulis na gusto nilang bumaligtad ay maraming offer po, unlimited po. At alam natin na ito pala, kaya pala ang dami-dami lang pera na para panghabol kay Pangulong Duterte. Yun pala galing pala dito sa mga ghost projects na ito. Nakakalungkot po. Hinahabol nila yung taong nagtatrabaho lang para sa bayan, at ang pangdidiinan lang ng husto gamit ang perang questionable. Siguro sige lang, everything will fall into its right place. Kaugnay naman sa ICC case, no? May bago pong update mula po sa International Criminal Court, and yung ICC prosecutors formally kinasuhan po si FPRD ng 3 counts, no, ng murder as of September 2022. Kaugnay po sa sinasabi nilang EJK na sali doon sa unang count yung kanyang panahon as Davao City Mayor, at yung paghahabol sa ikalawang count yung sa high value targets, at yung count 3 yung sa issue po ng laban kontra illegal na droga sa panahon niya bilang presidente ng Pilipinas. Anong masasabi mo po dito, sir? Well, we expect that to happen dahil they're moving heaven and earth, no? Para talagang madiin si Pangulong Duterte. Expected na natin yan. At kaya naman yan na dipinsahan ni Pangulong Duterte yung mga akusasyon na yan. Alam mo, yung mga ebidensya na yan, nakalap yan dahil yan sa pagsusumikap ni Speaker Romualdez at ni Saldico. Sila talagang nasa likuran ng pagpatakbo ng investigasyon, pagpapapasok sa ICC dito sa Pilipinas. Kahit sinasabi natin na walang jurisdiction ng ICC, pero still sila ang nag-entertain. Doon pa nila pinapa-check-in sa hotel ni Saldico, sa Maidas Hotel sa Pasay. At kung lipat-lipat man nila, ay sila po ang gumagasto. At yung mga tao na yan ay talagang with full may security na, maganda accommodation pa. At yung mga pulis na gusto nilang bumaligtad ay maraming offer po, unlimited po. At alam natin na ito pala, kaya pala ang dami-dami lang pera na para panghabol kay Pangulong Duterte. Yun pala galing pala dito sa mga ghost projects na ito. Nakakalungkot po. Hinahabol nila yung taong nagtatrabaho lang para sa bayan, at ang pangdidiinan lang ng husto gamit ang perang questionable. Siguro sige lang, everything will fall into its right place. Opo, first time namin yung marinig na anggulo, Senador. Pero ito nakikita ngayon na nadidiin at tinahanap sa Pilipinas si Congressman Saldico, at nag-resign sa pwesto si Speaker Martin Romualdez dahil nga sa matinding pressure. Ito pa ay para sa inyo, poetic justice para po sa dating presidente ng Pilipinas? Partially. It can be considered as poetic justice, pero hindi pa talaga total poetic justice yan dahil kulang pa. Opo, at Senator, dihagikan si VP Sara niaging adlaw. Baka naman pwede mong maikwento sa amin ang ilan po yung mga pwedeng maikwento yung mga napag-usapan nyo with the Vice President. Tatlo lang tayo nakakarinig ngayon, sir, sa ating pong broadcast. Puro casual lang. Casual lang. Casual talks lang.
nothing political. Nothing political. Casual lang. Dumaan lang siya sa opisina ko at hi, hello. Kwentuhan kami ni Senator Aimee at humabol si Senator Bongo. Yan, nagkukwentuhan lang kami doon sa opisina. Oo, at may nagkwento na ang tawag daw sa inyo, kahit daw kayo ang minorya sa Senado, pero kayo naman daw ang People's Majority, Senator. Well, pasalamat tayo kung maraming tao ang nakasuporta sa atin, no? Kahit na minority tayo, pero majority tayo sa puso ng taong bayan. Salamat po sa mga kababayan natin na sumusuporta dahil diyan lang kami kumukuha ng lakas. Kahit na pagdating sa Senado, ang power namin ay masyadong mababa kumpara sa majority, but still kung sa Bisaya pa yung tawag ni yung hindi man perdigana, basta maningkamot mi. We will do our best being the minority to make sure that everything is functioning properly diyan sa ating Senado. Kung sasabong pa, Sen, ano mo? Biya? Dihado. Oo, dihado ang tawag ano. Kaya na dihado ta, kumbati gihapon ta, muaway gihapon ta. Di ta pwedeng ta mo shuffle yung mayo. Opo. Sir, last na lang bago si Jade ulit. Ano pong masasabi ninyo na sa flood control investigations, kahit na nangyari ngayon na matindi ang mga pagbaha, last SONA ng Presidente last year, sinabi niya mahigit 5,000 na mga flood control projects na natapos, na pondohan. After noon, na fact-check siya ng kalikasan, binagyo, at lumitaw itong mga pag-ulan. This year naman, mga pag-ulan na naman. Ngayon, may bagyong Nando, may bago na namang sama ng panahon na papasok sa Pilipinas. Pero, kung titingnan nun po, sir, at the top of the dome, Duterte pa rin ang suspect dahil nire-rewind yung investigasyon at tinuturo doon sa past administration. Ano masasabi mo doon, sir? Sige lang, hayaan mo na sila kung meron silang naratibo na ganon, kung meron silang plano na ganon, na ilihis patungo kay Pangulong Duterte. Sige lang, andyan man kami. We are there to not to defend the Duterte, no. We are there to see to it that balance at fair ang magiging investigasyon. Hindi pwedeng basta-basta nila ilihis kung saan nila gusto dadalhin yung direksyon ng investigasyon dahil nga sinasabi nga natin palagi kapag ang investigasyon ay hinahaluan ng pamulitika, walang mangyari sa investigasyon natin. Walang mangyari. Para na rin tayong nagdrama-drama. Kaya kailangan talaga na sabi lang, may korupsyon sa panahon ni Pangulong Duterte, then imbestigahan natin. Kayo mag-alala, imbestigahan natin yan. Hindi walang exempted dito. Gagawin natin yan kung mayroong korupsyon sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero alam natin na laganap itong mga sinasabi ng mga naglabasan na mga revelations ng mga resource persons na ating napakinggan, ay lahat naman ito 22, 23, 24, gano'n ng mga panahon. So, unahin natin ito. Andito yung andito yung umuusok, andito yung smoking gun. Sundin natin kung saan yung smoking gun. Nandito pa. Wag mo na magpaputok ng ibang baril para malihis yung ating atensyon. Tingnan natin, kung pupunta doon, darating tayo sa Pangulong Duterte na sabi nga nila, ang coverage daw sa ICI ay hanggang doon sa panahon ni Pinoy pa, para hindi alata na ang hinahabol panahon ni Duterte inatras konti gamay dito sa panahon ni Pinoy. Then silang para ito, we will not block, we are not going to impede any investigation. So makita man natin kung anong kalabasan yan. Basta importante wala tayong agenda na politika. Ang ating agenda dito is mapapanagot kung sino man ang nagpulsa nitong limpak-limpak na trilyon na salapi na nawawala dahil sa mga ghost at inferior flood control
projects at pagkagawa tayo ng legislation para hindi na ito maulit in the future. Yan ang importante dyan sa Senate investigation in aid legislation para magagawa tayo ng mga batas na pabawasan kung hindi man totally mawala itong corruption na ito. Opo. Senator, si Jade po ulit ito. Kahapon ay may pahayag din po si Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na handa raw magpaimbestiga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tungkol sa pagtanggap umano niya ng milyong campaign contributions mula sa mga kontratista noong 2022 elections. Ano naman po ang inyong masasabi dito? As I've said, lahat ng hakbang na dapat gawin para malaman itong lahat-lahat ito, gawin nila. Opo, at nakikita ho ba ninyo na seryoso ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglaban sa korupsyon? That I cannot tell personally. Hintayin na lang natin. I am more interested on the results, not on the pronouncements. Opo. Hindi ako masyadong nakatutok sa pronouncement. Sa results ako. Hintayin natin kung ano magiging resulta. Alright. Senator, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating libo-libong mga kababayan nanonood po ngayon sa ating social media. Sa ating mga kababayan, ako po'y nakikiusap sa inyo na huwag nating tantanan yung ating interest, yung ating kagustuhan na imbestigahan itong corruption na ito kasi grabe na ito. Ito kung sa English ba, this is enslaving our future generations. Wala pa silang kamuwang-muwang sa mundo, hindi pa sila pinanganak pero meron na silang utang na haharapin pagdating ng araw na sila magiging capable of paying their jobs at paying their debts individually. Meron tayong dapat na contribution na sa utang ng ating bayan. At dito naman sa present generation, tayo mismo na nakakaalam nito, ay ito is a direct affront to us, na direct na pangluloko, direktang pang-iisa, direktang panggagago itong ginawa na ito. So dapat yung ating itong galit natin sa corruption ay wag nating kimutan, wag nating ihinto, kundi ipagpatuloy natin hanggat maayos na itong lahat.